4 na oras na akong naghihintay dito. Mabuti na itong nasa tabi ko. Ako pa rin mag-isa dito sa kinauupuan. Uuwi na lamang sa bahay at aasikasuhin ko pa ang aking mga bulsa. Good morning everyone, or magandang umaga sa inyong lahat. So nandito na naman ako sa aking bonsai garden at iba na naman ang isi-share ko sa inyo. So ngayong umaga na ito, ang isi-share ko sa inyo is itong aking bonsai na tinatawag ng iba nga parang avatar daw. So ito ay Ficus nana. So napaliit ko na yung mga dahon kasi lagi kong kinukuha yung mga malalaki. So ngayon ang isi-share ko sa inyo is yung ginagawa ko na yung tinanggal ko yung balat, so para maging marami yung ugat niya. So mas maganda siyang tignan pag maraming ugat na kumapit dito sa puno niya, yung bali dripwood na tinagay ko. So ipakita ko sa inyo yung sa baba niya. So paakyat tayo sa taas. So maganda siya dito nga banda, so this area sa likuran. Pagdating dito sa liko, dito sa bandang front niya, so wala na tayong makikitang ugat, although makita natin ito na lang dripwood. So ang ginawa ko is binalutan or gipalutan ako ni portion. Then makita natin na lumalabas na yung mga ugat. Then kusa lang siyang gawa og iyang kaugalingong dalan kung saan siya dadaan. So dito siya dumikit siya dito sa dumikit siya diyan sa itong malaki na ugat dayong pababa siya. So nakaabot na siya dito sa baba. Asa na to napita? Wala. Okay, dito. So dito siya nakarating na siya sa baba. So dalawa sila. Then dito naman sa kabila, so may mga ilan yan, bali lima na root na lumalabas. So hopefully makarating din sila sa baba. So para maging maganda at maging parang totoo na nga avatar tree itong ginagawa ko. So this is Ficus nana. Then you can see na siya, bali nagliit na yung dahon. So i-compare ko itong dahon niya doon sa yung original na laki ng dahon ng Ficus nana. So punta tayo doon sa isa kong halaman na or tanim na Ficus nana. So dito yung yung normal leaves ng Ficus nana. So sobrang laki. So ito is nakatanim ito sa aking parang waterfalls, tapos nasira ng waterfall, so hindi na gumagana. So ang gawin ko dito is i-markot ko ito dito na portion. Then gawin ko rin itong cascade, so it look like na parang natural cascade lang kasi siya lang kusang bumabagsak pa puntang baba. So it's around 2 feet yung haba niya. So maganda itong tingnan sa Ficus na gawing cascade. So ngayon ang isi-share ko sa inyo, may puntahan ako doon nga yung tawag na kanang bonsai materials ko nga supposed to be floating bonsai materials. Then it happened na yung asawa ko, ipakuha niya kasi gagamitin daw niya yung bali lupa or yung area doon kasi may siya ila-landscape doon. So supposed to be that is a floating, so napilitan ako nga kunin na lang. So yun ang ating trabaho bilang mahilig sa bonsai, pabago-bago na lang ang mangyayari sa ating bonsai materials. Tapos kukunin ko din yung isa na Argao Taiwan doon kasi just I said na gagamitin niya yung area. So it's took me how many years para magawa ng ganyan, tapos sa isang saglit is mawala ng lahat. So anyway, so punta na tayo doon at kukunin ko na.
natapos ko na naitanim itong Argao Taiwan. Then itong red ficus is nangyayari is nabasag matong pot. So kaya tinanggalan ko ng pot, ilipat ko lang ito sa palanggana. So hindi ko kasi masyado nang mahaba yung video. Tapos kanina yung habang nagsasalita ako biglang kasi na blubat yung microphone ko, so it happened na walang audio. So for this morning, ito lang masishare ko, ililipat ko pa ito sa palanggana. At saka yung pagkuha ko, supposed to be ang itsura sana nito is ano yun, ganyan sana kasi sa ilalim man ito. So ganyan sana ang itsura. So dito may pot sa ilalim, tapos para mag-float, lumilitaw siya. So ang nangyari is pinakuha man ng asawa ko, so dito na lang. So ilipat ko pa ito sa palanggana. So for this morning, ito lang ang masishare ko sa inyo. So hopefully you get an idea na ganito pala ang magbubonsai is hindi natin alam kung anong bukas o anong pagsusunod sa mangyayari sa ating bonsai materials. So like katulad nito nangyari sa akin na pinabunot sa asawa ko. So wala na tayong magagawa. So for this morning, ito lang ang masishare ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning.